Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Let's get it! Salamat sa mga 3PM gang-gang dyan na lagi nagko-comment, ano. Yeah. May isang nanalo ng Gcash, sabi ko, sino mauna mag-comment, mananalo ng Gcash sa akin? Bala ko bigyan ng 2K, di ba? Pang putrip po, pare. Katuwaan lang. And then yung nanalo, sabi niya, i-shoutout na lang daw siya. So nakalimutan ko yung pangalan, hanapin ko lang. Intro muna kayo. Sige, pare. Maraming salamat no sa mga nanonood dyan. 3PM, parang hindi na nga 3PM gang to dun sa mga member natin. Yup. No? Sangina social VIP. So, kung gusto mo mauna pare manood, no? Pwede kayo maging member. Magkano lang yun? Parang 155 lang ata yan. So, kung hindi naman, no, pwede, libre naman manood pare. So, gawin nyo lang yung gusto yung gawin. Kung komportable kayo, supportahan yung channel natin. You can member, but kung gusto mo ng libre, pwede pa rin naman. No? And, ngayon pare, nandito tayo sa paborito nating, paborito nyong portion, ang May Tanong. Pero ang Stupid. unang tanong, anong pangalan ko? Oo nga pala, pare. Bago ka magtanong, ano pala nga pangalan mo? 8Asset sa lahat ng social media. Bisitahin niyo yung page ko, 8Asset, kasi minsan nagla-live ako doon, nakasama ko si sa Dawat Josh on Point. Kasi yung bagong page na anti-support, hindi pa siya pwede mag-live. So, gagamitin ko muna yung 8Asset kong page. Yan. Punta kayo doon para pa nag-live, nakasama sila, may makakapag-live question kayo. Yeah, JOP pare, ay Josh on Point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class pare, available yung mga perfumes natin sa TikTok shop, and also check to rin yung perfume ni Sadaw nasa Shopee. Kung lalaki ka, mag-sports ka. Ito pala, si Justin Pamilangco. Lagi ko Yun. siya nasa shoutout. Shoutout Justin Pamilangco, maraming salamat. Oo, and shoutout din sa nagbigay ng pangkape sa amin. Actually, di niya naman kailangan gawin, pero ininsist niya talaga. Sino Si pangalan Drix Constantino. Ayun, nag-comment din kanina yun doon sa live ha. Oo. Drix Constantino, maraming salamat sa suporta mo sa pangkape. Maraming salamat. Oo, isa siyang OFW na nasa abroad. Malamang OFW nga. Nasa abroad daw siya, and ito daw yung libangan niya kapag wala siyang ginagawa. Nagbigay ng pangkape pare, so hindi nyo naman kailangan gawin yan, no? Pero sobrang na-appreciate namin yun, lambot ng puso pag may mga ganyan na nagsisend ng pangkape namin. No? Ibig Tama, sabihin, tama. alam niyo yung ginagawa natin. Pero talaga nagkakape tayo, nanonood siya, nag-check siya ng mga details. no? Yap. Since 2023 pa raw siya nakasubscribe. Ay, may video pa siya sa akin na nagtanong siya sa TikTok, and then nasagot ko. Tapos simula nun, gumanda na yung buhay niya. Ayan, naka-profile pic na siya, may maangas sa kotse, taga-abroad siya. Tangina sa angas. Way back 2 to 3 years ago, magulo pa yung buhay niya, puro babae pa iniisip niya, and then nasagot ko yung tanong niya sa TikTok. Dahil sa sagot na yon, tumibay siya, inayos niya yung financial niya, okay na yung buhay niya ngayon. Solid. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na talikuran yung puke. Kasi yun ang talaga, baliw na baliw siya that time doon sa babae. Marami naman ganyan. Dalagang ganyan. So isa daw nga pala, General ng Soy Army, agrikultura, hari ng hip-hop underground. LB Trading sa Better Living Paranaque, dyan kayo magpadala. Para sa mga seller ng Shopee at Lazada. Mm. Kasi pre, alam mo sa totoo lang, nung panahon ko, kung meron ng anti-support nun, nung mas bata ako, mas magiging mabilis talaga yung progress ko. Yun nga ang lugi natin eh. Kasi na-discover ko tong ganitong mga self-improvement mindset. Anong edad ko na? Para mga 25. So, medyo, hindi naman late, but you know, mas may advantage nga kung bata mo napapanood to. Eh. Tama. Kasi kumbaga, walang ganito nga nung panahon natin. Wala, pre. Wala, di ba? Kaya, Ang rare kung meron man mga English. So, syempre, pag bata ka, hindi mo masyado maintindihan English, di ba? Pero, yun nga. Swerte ng mga bata. I think calling din. Kasi kahit pa sabihin na nating may anti-support tayo mapapanood, doon tayo yung mga bata. Kung hindi mo siya calling, hindi mo ma-enjoy panoorin. Hindi ka nabatukan, no? Tama. So, Kaya depende. nag-enjoy ka panoorin kami ngayon. Andiyan ka na sa punto ng buhay mo na gusto mo na mag-transition sa kalayaan.
'Di ba? At talino sa pang-chicks kasama rin naman 'yan, syempre, 'di ba? At pinansyal. No, kasama yun. Pero pare, sa totoo lang kung babalik mo ako ng 21 tapos makikita ko may anti-support tapos matututo ko para mag-improve, tingin ko hindi tatanggapin ng utak ko eh. Wala pa akong calling eh that time eh. Hindi siya nagbi-make sense pa. Hindi siya nagbi-make sense. Baka hater nyo ako. Oo. Parang hate ko kayo. Pero ako hindi. Ako sabihin ko sa'yo, pre, kahit na mga 16 yan, meron na eh. Nagtatanong talaga ako. Nagtatanong ako tapos wala akong makitang sagot. So, isinisintabi. Tabi. Iniisantabi ko. Isisinisantabi ko. Set aside na lang. Sineset aside ko. Yun. So, kaya ako nararamdaman yung importansya na gawin na to ngayon kasi alam ko na meron diyang katulad ko dati na naghahanap ng tanong. Yun. Kaya, blessing talaga to. Blessing. Bagay yung calling mo. Wala lang sumasagot. Walang sumagot, kaya sinet aside ko lang. At pinagdaanan ko pa yung mga katangahan na nagawa ko na yun. Actually, relate ako sa sinabi mo kasi nung bata ako, wala rin masabing sobrang solid na role model. May mga role model din pero hindi sila solid talaga eh. Wala. Gaya nung pwede mong mapanood ngayon sa internet na pwede mong sundan. Yung specifics na sinasabi natin, ano yung mismong nangyari, ano yung pakiramdam, ano yung tumatakbo sa utak mo. Ano na yun? Gem na gem talaga yun. Kasi something na gagayahin mo na lang eh. 'Di ba? Hindi katulad dati na parang puro generic yung ideas. Experimentuhin mo pa, didiscoverhin mo pa kung ano ibig sabihin ng mga bagay-bagay. Minsan, pag bata ka pa, kung ano yung ginagawa mo, yun din yung hinahanap mo rin sa internet eh. Kaya sila rin yung mga una mong magiging idol. Kaya nga katulad nung sabi ko last time, sayaw yung pinagkakaabala natin. So, ang idol ko nun, yun, sila Brian Puspos nga na dati, sobrang idol ko ngayon, mga gay shit na eh. Kaya hindi ko na sila Hindi mo na idol. idol. Hindi ko in-expect na sasabihin mo yun. Hindi ko na idol. International ba yan? International. Gago, marami magagalit sa'yo. Idol ko siya dati. Aminado ko, lahat ng sayo ko galing dun. Pero wala na eh. May hihim kasi siya sa ano eh. Wait, may Bading na pronoun siya ka pa rin, ngayon? Brian. Ha? Bading na siya ngayon? Hindi naman siya bading, pre. Pero may pronoun kasi siya. Ine-exercise niyo yung iniisip ng kabaliwan ng mga kabadingan sa ibang bansa? Ano siya sa industry na yun eh. May pronoun siya. So, Or, what if, bigyan ko na naman kayo, ine-exercise niyo kasi wala siyang choice kundi masisira yung karir niya. kasi nga nandun nga siya sa industry na yun, pre. So, nakikita ko rin baka pumiplay lang siya or what. But, Game lang. game lang siya. So, punta na tayo sa tanong. Bye! Tanong. Gago, hindi ko na-expect na gagawin ni Josh on point yun. Predictable, di ba? Na gagawin niya ngayon. Marami bang fan yun dito? Dami. Oo. Pero for sure wala na, pre. Wala na, dami na nag-move on sa sayo eh. Natapos na. Hindi kasi, basta meron dyan. Kasi minessage ako nung maraming ang na-hype na mga dati natin nakaka-interact na dahil sa sayaw. Nung nakita yung pusuan, minessage ako. So, 318 pa rin ang pagkakaya. Sabi niya nga, 318 represent. Ganun ang, Wala, sa sayo yun. Hindi naman nanonood dito yun. Sige. 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 Mainit. Doon tayo sa may tanong. Mainit. Pero, hindi kaya naman baka pa ni Josh yun kung ano man eh. Talagang hindi ko lang ina-expect na sasabihin niya yun. Sabi ko rin dati, pre. Sinabi mo na dati yun? Sa camera? Oo. Nung wala pa ako? Nung nandito ka na at nung wala ka pa, nasabi rin niya pa rin. Hindi, first time ko narinig yun, yung mismong pangalan binanggit niya. Hindi. Binitawan niya rin. Sige na, move on na. Gago, last month lang yun. Last Nabitawan month niya nga lang yun. hihim. Binitawan ko na yun May dati. hihim. Mismong name? Oo. Hindi mo binanggit yung mismong name, pre. Sige, basahin mo na yan. Promise, tanda ako binanggit niya. Kaso hindi mo siya masyadong binigyan pansin lang. Hindi mo siya talaga? binigdil. Inulit lang niya Mas ngayon. gising ka ata pag gabi, pre, no? Pag sa umaga ko, binitawan yun. Okay. Daytime. Sige. So, ito na. Ito na, may tanong. So, pare, bago mo basahin niya, kung meron kayong mga questions, problema, no, isend niyo yan sa Facebook namin, binabasa. Kung hindi namin sa mga kanya-kanyang page yan, dito namin yan itatakel sa Anti-Supot Let's Podcast. Go ahead. Ano to January 30. Bigla ako naisip, baka na-message siya to sa inyo. Yung sa 7 years na relationship, wala naman, no? Wala pa, hindi natin ito napag-usapan. So, ito. Sagot mo, tanong mo Mayroon ba tayong podcast ng 31? Wala Wala par. Nagpahinga tayo ng 31 Kasi nga meron tayong Feb 1, di ba? So wala. Okay, sige.
Oo nga, no. Ang bobo ko kasi iniisip ko, December 31, puta, January 31. Hindi yan, bago yan. Oh, let's go! Yung mga nag-comment, ganito yung gusto nilang ano eh. Yo, 8! Silent follower ako since ASSC pa ang and subscriber with membership. Oh, with Uy, tongay na membership. pinlex ah. Okay ah. I hope mabigyan nyo ako ng better action sa current situation ko. Ako kasi yung panganay sa fam. And wala akong tropa na mas matanda sa akin na magbibigay ng nudge. Kaya luckily may ASP na magsisilbing gabay sa akin. Walang kama ah. Title, 7 years relationship with over 1 year of breakup. Pwede pa bang maayos? Wait lang. Sige, i-post mo muna yan. Okay. Chinek ko yung profile niya ngayon, ni Idol. Binura niya na. So, idol ko na ulit siya, pre. Hindi na siya bading. So, sorry. Pasensya na doon sa sinabi ko. Chinek ko ulit eh. Kasi, dati kasi chinek ko to, pre. Sabi ko, ba't ganyan ka? Na-off na ako, na-turn off ako eh. Eh ngayon, binura niya na him na lang. So, pag him kasi, nilagay mo, parang I'm him. Ganun yun. So, Paano kung he, her naman pinalit niya? puta, hindi na. So, pasensya na doon sa sinabi ko. Okay, sige. Accountability. Nababurp ako. Gulat na gulat siya, no? Parang binitawan ko na nga dati yun. Eh. Actually, 3 beses sa pagkakakalala ko. Binitawan mo sa akin ng wala sa camera. Alam ko, wala sa camera, binitawan mo sa akin. Ganito ako. No? Meron. Go. Kaya naalala ko kasi ako nag-edit eh. Na meron talaga. Mm. Hindi, wala. Binitawan niya sa akin, wala sa camera. Kaya nga di ko in-expect. Binura niya na. So, idol ko na ulit. Basta ang dulo, idol niya na ulit. Idol ko na ulit. Pero di mo naman idol talaga yun. Oh, game. Ito na. Gago! Siya yung bumabali sa akin ng putang ina. Hindi na tayo naka-move on ng pucha. Basahin mo na yan. Gago. Okay. Wala, sinira rin. Pinlay safe na nga eh. Tapos ginanon niya lang sa tangin eh. Hindi, para maguluhan sila. Wala Diba? kaming seryosong sinabi. Hindi nyo alam yung next move namin lagi. Res, basahin mo na yan. Okay. To begin with, I have 7 years relationship with my ex. Uy. Complete family sila at may mahigpit na kuya at the same time religious sila. Oo. Tuwing linggo nagsisimba. 7 to 8 yung beauty nitong ex ko and at the same time... 7 to 8? Oo, ang rating. Maganda. Okay. Nagpa sa average ah. Oo. Okay ah. At the same time, madaming alam sa gawaing bahay. Mhm. Legal din siya sa parents ko, but legal naman ako sa nanay niya lang. Oh, Sis, baka may- sundalo yung tatay o kaya pulis. Kasi mahigpit nga yung tatay at kuya. Sabi na eh. Okay. Graduating siya ng nursing and ako working in BPO. For 7 years, ramdam ko ng hirap na siya sa setup namin since saktuhan lang yung sahod ko para makatulong ako sa allowances niya sa school. Teka. Siya ang sagot sa allowance ng babae, nursing? Ba't wala bang work yung parents niyan? Parang too much yun, pre. Ako too much yun, ah. Pagka estudyante yung babae, tapos ikaw starting ka pa lang, ah. Nagkakatrabaho mo pa lang, wala ka pang ipon. Nagsusustento ka na. Kasi ako, mindset ko, pagka kakatrabaho ko pa lang, dapat sustento ko muna yung sarili ko. Again, kasya ba sa pang-araw-araw mo yung pera mo? Bakit may sinusustentuhan ka na kagad na babae? So, sige. Kailan ba yung okay lang magsustento sa babae? Pag ako well off na ako. Kunyari, ito sa katayuan ko na to, pwede na. Pero yung, Hindi naman sugar daddy yun. well, pwede nilang tawagin sugar daddy, pero kung gusto rin naman ng babae, yun eh. Tsaka yun, At kung ang goal ko ay makatulong sa pag-aaral niya. tsaka work naman, linawin ko lang, sa magtatawag na sugar daddy yun, well, trabaho naman kasi natin mga lalaki mag-provide talaga. Oo. Kung ang way of love mo, showing love mo doon sa babae is provide para mas mapadali yung buhay niya, why not? Why not? Yeah. Hindi siya pagiging sugar daddy o asukal de papa. Ang asukal de papa, correction lang, is yung bembang lang at bigay ng pera. Pero kung mahal nyo yung isa't isa, kailangan mo pagaanin yung buhay ng babae mo at hindi naman nasasaktan bulsa mo, wala akong nakikita mali doon. Hindi yun simp. Yun na nga eh. Kasi, nagiging simp siya sa akin, lalo na pagka hirap ka na nga sa sitwasyon mo, tapos nagsusustento ka pa ng bata na nasa poder pa naman ng parents, na dapat nga sagot ng parents yun. Bata, correct. I mean yung nursing nga.
sinusustentuhan niya, nakatira pa nga sa parents. So, dapat nga understood natin na yung parents ang gumagastos dun sa babae, di ba? Bakit ikaw? Dapat. Tapos, mamaya, fresh grad ka na nakaka-work lang. So, magsusustento ka agad na dapat nga sarili mo, ini-establish mo muna eh. Di ba? So, Agree ako dun. parang too much lang. Hindi ko alam so go ahead. Hindi, Agree kaya- ako dun. Yan tinugtungan niya na, I admitted na support at blupid pa ako ng time na to. Ayun naman pala. Alam pala. Alam niya pala. 1 year na kaming wala. Ang reason ng breakup is micro-cheating. One time, may pinakita siyang message sa phone niya about her family, then kinuha ko sipi niya para i-check kung may iba pa siyang kausap sa phone since hindi nga kami nagbibigayan ng password. Okay. Ganda na. Targago. Then nag-iba yung body language niya bigla. Kinuha niya yung CP at ayaw na ipakita sa akin. Uy! Bumilis yung paghatak. Parang, zup! Patingin ako sabi, uy, teka lang, si CR lang ako. Ay, tama. Tatai lang ako. Tapos Alam pagbalik galing CR, ito na, check mo na. Malinis na, no? King ina. Alam na alam eh. After nun, 1 year, consistent na ako sa pag-gym. No communication na din ako sa kanya. Alam na ng family ko yung breakup namin pero wala na ako magagawa kasi welcome pa din yung babae kapag gusto niya pumunta. No. The hell? Break na kayo pero pumupunta pa rin yung babae sa bahay niya? Labo naman nun. Gusto mo ba mag-move on o ano? Dumidiretso pa sa kwarto ko para tignan kung ano nang balita sa akin kahit na in-inform ko na siya na ayoko na. Sus, gusto mo rin, pinapatuloy mo rin eh. Gusto mo score din eh. Okay lang, naintindihan ka namin. May kasalanan siya sa'yo eh. So, sige, para mapatawad kita, bembangin muna kita. Sige, diba? Maximize. No? Nung nakita niyang inaalagaan ko na sarili ko na dati hindi ko na man nagagawa dahil na din sa pagiging kampante ko sa relasyon. Noko nung puta. No. Nice. Nice. Noise. Tinatry niyang ayusin yung relasyon. Nung nasa akin na yung control ko, magat siya sa pag-attempt ko ng sex. Then after nun, di ko na ulit kinausap. After a month, pumunta ulit. Nung nag-try ulit ako mag-attempt, nagtanong siya kung may babae na ba daw akong ginagalaw after ng breakup. Sabi ko, meron. Ooh, bad boy. Malamang nakakita to ng flirt date si Dus. Alam mo ha? Bigla siyang umiyak at sinampal ako. Ramdam ko yung disappointment niya but stick pa din ako sa goal ko. Stay cold. Fast forward, after a month, ulit, bumalik na naman ang animal. Sinabi niya talaga yun? Parang GOP na haluan ng konting sa daw yung dulo ha. Okay. Nag-usap kami about our status and para maklear na wala na talaga at para di na siya punta ng punta sa crib ko. And Kalaw na putol. Double check lang. And bago ko siya ihatid, pumayag ulit siya sa sex na gusto ko. Don DeMarco. By the way, same 24 age kami and tama si Sadaw Oh. na mas ahead yung maturity ng babae kaysa sa lalaki kapag same age. Na-shoutout pa tayo. Now, di ko na alam kung need ko pa ba pumili ng chick para tumigil na siya or bibigyan ko pa ng chance yung ex ko. I hope mapansin. Thank you. Mahal mo pa yan. Mm. Pisahan ko sa ganun ha. Mm. May pagmamahal pa siya dyan. Totoo. Kasi from the time na nag-give up ka pa dyan, dapat nga since nakikinig ka na sa amin, nakikinig ka kay Sadaw, kay GOP, kay Taset, anti-support, hindi na dapat natin pinag-uusapan pa yan in the first place. So, doon natin pisahan, may nararamdaman ka pa dyan, i-acknowledge mo yon, wag mong kontrahin. Kasi, yun nga eh, sabi ko kanina, kaya nagtataka ako, bakit pinapatuloy niya pa sa bahay nila? Eh, ang dali-dali lang naman na sabihin, sa chat pa lang eh. Di ba? Wag na pumunta rito, wag ka makulit. Di ba? Wala ako sa bahay. Ang dali-daling i-reject nun, pero pinapapunta niya pa rin eh. So, Dahil, may something, pre. May Something feelings ka pa pa rin, pre. yeah. Eh, di naman natin talaga may tatago yun. Talagang pagka ganyan, lalo na nag-cheat, masakit. At the same time, gusto mong malaman pa rin sa kanya na, hindi mo naman exactly tatanungin, pero nandun yung question, bakit mo nagawa sa akin to? So, a coping mechanism natin yan is, talagang gusto mo hanggat maaari na sa'yo yung babae pa rin. Tama. Di ba? Kaya may feelings ka pa rin. Ngayon, huwag mong itago. Huwag kang, kunyari, magsi-stay cold. Again, yeah, stay cold ka. But
Hindi mo may tatago sa ngayon eh. Acknowledge mo muna. Acknowledge, yeah. Bago ka man lamig, bago mo gamitin yung tinuturo namin nila Job and 8 Asset, acknowledge mo muna yung katotohanan. Yes, may nararamdaman ako dito sa babaeng to. No, the more na in denial ka, the more na hindi mo masosolve yung problema. Totoo. Tama. Walang solusyon pag walang acceptance eh. Correct. So, doon pa lang, na-check mo na yung accountability, mas madali ngayon resolbahin kung ano ba yung dapat mong gawin. So, itong babaeng itong nangungulit na to, medyo mahal ko pa, hindi man sobra, pero medyo mahal ko pa, nasa sex ko pa nga eh. Tuwan-tuwa ako na chine-chase niya ako ngayon, pero nade-delay ka sa goal mo. At sinasabi ko sa'yo, in the future, 1 decade makalipas, pag yan ang inasawa mo, hindi rin magiging maganda ang resulta. Wala rin katahimikan kasi nga nandun yung nag-cheat siya sa'yo eh. Diba? Nag-cheat siya sa'yo. So, ang hirap kasi matanggal nun, pre. Para sa akin, ang hirap matanggal sa isip nung ka-relationship mo pa rin is yung nag-cheat sa'yo. Bilang lalaki pag sa babae, kaya nilang, kunyari, lalaki ang nag-cheat. Pinatawad ng babae, okay. Uy, double standard. Hindi, pansin ko lang to. Pansin ko lang to. Hindi ko sinasabi to as a rule, pansin ko lang to sa dynamics ng relationship. Pag lalaki ang nag-cheat, tinanggap ng babae, parang nag-move forward. Bakit nga ba ganun? Siguro kasi yung babae, pagka nag-cheat yung lalaki, wala siya dun sa cheating na issue as long as provided pa rin siya sagad. Kaya nga may napanood kong podcast nga ulit, sabi ko na tong example. May tinanong sila Logan Paul na babae. Sabi niya, who do you prefer? No, who will you choose? A guy who cheats but takes you to travel, buy you expensive bag, or a guy who's loyal, buys you flower but broke? Ang bilis sinagot ng babae. Sabi niya, a guy who cheats but provides me ganito something. Di ba? So, totoo na pag babae, tatanggapin ka kahit kupal ka nga, basta provider ka eh. So meaning mo, yung nirereklamo ng babae na double standards, yung ganyan, sila rin pala nag-create? Sino pa nga ba? Diba? Sino pa nga ba? Sila talaga ang nag-create. Hindi pala ako madagdag ko lang pagdating sa bagay na ganyan. Alam mo, kahit maliit pa lang ako, yung mga pinsan kong babae, kahit kapatid ko, ganyan. Hindi, safety ko lang yung kapatid ko, di siya kasali. Mga pinsan kong babae. Naririnig ko Gusto mo ma-LB trading? Naririnig ko yung mga biruan na yung mga tito namin o lolo namin. Toto, papuntang Mindanao Gago ka. Oh, go. Tapos ka. Yung mga tito namin, ng mga lolo namin na may history na maraming chicks. Ginagawang joke lang yun sa mga kamag-anak. Okay. Pero, walang kahit minsan na nag-joke na yung tita o lola namin ay maraming... no? Oo. Diba? Hindi siya ginawang katatawanan, no? Hindi. Kasi, alam talaga nila yun na... Ewan ko, siguro nasa biology na rin talaga na... Iba kasi pre, iba yung pagtanggap ng lalaki sa cheating kumpara sa babae talaga. Kaya madalas talaga mapapansin mo na yung mga successful na relationship, nag-cheat yung lalaki pero masaya na sila. As long as, again, merong exemption pa rin. Ay, merong rule tayo, may exception to the rule na pag yung lalaki talaga is provider siya sagad. Okay. Kumbaga, napupunan yung cheating niya kasi maporma, mabait naman talaga, mayaman din. Nakakalimutan ng babae yung cheating Pero iba talaga ang tanggap ng lalaki. Kasi nga, ang DNA nating mga lalaki nga, security. Security, tawag dito. Ang tawag dun? Territorial. Pag yun na break, hindi mo makakalimutan yun bilang lalaki. Babae naman, comfort lang sila Comfort getting, ganito sila, di ba? Ang feminine energy is to get. So as long as napoprovide mo yan, nagagawa niya yung DNA ng babae is to get, wala. Tanggap niya. Actually, pinaka nagagalit ng babae, hindi lang naman talaga sa bumibembang ng ibang babae. Naniniwala ko pinaka kinaiinis nila. What if kasi mabuntis mo yan? Mahati yung financial mo. Tama ka. Di ba? Kasi related doon sa pagkuha. Pagka naapektuhan yung pagkuha, galit na sila dyan. Tingin ko ganun yun Kasi bembang ka ng bembang, mamaya mabuntis mo yan, di mahahati yung pera mo. Or,
ayaw niya mambabae ka kasi nga, syempre, yung hotel mo yan, gagastos ka. Di ba? So, related din sa pera, no? Ay, yung oras mo din. Nasisira. Tsaka isa pa ulit idagdag ko para go. meron kaming basta isang kwento ulit na Hindi yan si ate mo, ah. hindi siya. Pero basta mga babaeng nasa circle ko, yung matanda siya, may asawa siya, pinabangka namin sa kwentuhan. Kinukwento niya na may chick siya ngayon. Binabasa niya pa yung messages na ganyan, yung pag-uusap nila kung paano pa binobola nung matanda yung chinechick niyang babae kahit may asawa siya. O, yung mga babaeng kasama kong nakikinig, tumatawa lang. Pati babae. Pati babae, natatawa lang. Oh, pero makakita ba kayo ng senaryo na yung lola o yung nanay o ganyan, magkukwento ng ganon na may iba tapos magtatawanan kayo? Kakahiya yun. Wala talaga eh. Ganon actually. Double standard na kung sa double standard. Pero, yun talaga yung pagkakaiba kasi ng babae at lalaki. Ito nga makulit. Yung nirereklamo, ulitin ko lang, yung nirereklamo nilang double standard, sila nag-create. Sila nga nag-create nun, pre. So, awayin nyo kapwa babae nyo. Kasi yung lalaki, lagi lang nagpe-play tayo by dating market usapin lagi lang tayo nagpe-play sa rules nila. Tapos Adjust lang. nag-a-adjust lang tayo sa kung saan na yung dating market. Kagaya ngayon, ano bang gusto ng mga modern women ngayon? Mapera. Ano ginagawa ng lalaki ngayon? Doble kayod. 'Di ba? Nagpapalaki ng sahod, karerahan, rat race. Yeah. Kaya nga sabi mo, may tumatanggap ng ganung trabaho kahit 6 hours yung biyahe kasi kailangan niyang pumera eh. Pero marat race siya eh. No. Dati naman, tanim-tanim manok lang, pwede na. May asawa ka na. Kasi simple lang ang gusto ng babae dati. Oo, di ba? ngayon tumaas, nagpapakamatay na yung mga lalaki ngayon sa trabaho. So para mabalik dun sa tanong mo, par, yung mga in-explain namin, gusto lang namin iparating sa'yo na hindi worth it yung babae na yan dahil sa disrespect na binigay niya sa pangalan mo. Hindi mapapalitan ng pera, kahit ilang milyong pera, yung peace of mind na mawawala sa'yo pag sinamahan mo yan. Totoo. So kung tatanungin mo kami, kung dapat bang balikan yung nagloko mong babae, nagloko, di ba? Micro-cheating daw. Still, cheating pa rin yun. Di mo na alam kung tinira yun o hindi. Of course, di aaminin ng babae yan. Pero once na makipag-chat sa ibang lalaki yan, cheating na yun. Tsaka question ko nga sa kanya, in addition na sinasabi mo, kung sinubo niya yung burat nun, Oh. kaya mo ba yun? Imagine mo na. Tapos hindi aaminin sa'yo yun. Pero alam mo, mahihirapan siya kasi di ba 24 siya ngayon, 7 years yung relationship nila. Parang qualified as childhood niya. Oo. Kumbaga yung familiarity kasi yun ang mahirap Yun ang mahirap. alisin eh. Pero Oo. definitely, mahihirapan kang palakasin at i-improve yung sarili mo hanggat nandiyan ka sa relationship mo sa kanya. Kasi nandun ka sa frequency na bata eh. Kung ano yung image mo sa kanya nung around 17 ka o 16 ka, hanggat kasama mo siya, magiging ganun ka hanggang pagtanda. Hindi, mahirap na basagin yun Ang Tama. awkward magbasag ng personality sa girlfriend. Di ba? Na na-create mo na. Na na-create mo na. Correct. Agree ako 7 dyan. years. Hindi na. Kaya yun, ang bet ko dyan, mahirapan ka mag-grow. Malamang sa malamang hindi ka magiging legendary pag nanatili ka dyan sa Tsaka yung relationship. yung idea rin na sinabi nga ni double down ko yun. Hindi lang dahil sa personality nilang dalawa ng pagkabata, kundi yung lagi niya ngang iisipin yun eh. Yun kasi yung sumisira ng ego natin pagka kinantot ng iba yung babae natin. Pag nasira ng babae yung territory mo talaga, yung pagiging territorial mo, ang laking tama kasi nun sa sa utak ng lalaki na parang tapos siya pa yung ka-relationship mo, laging mabubrought up every time. Kahit masaya kayo, nagbumol kayo, nakalimutan nyo. Kunyari, 5 years ago na, okay na. Pero, nakita mo, masaya kayo, tapos bigla lang siyang sumisilip sa cellphone niya, nagtitrigger yun, pre. Kaya nga eh. Kaya sabi ko, ako, pag lalaki ka, pag nag-cheat na yung babae, wag mo na talagang patawarin eh. Kasi, na siya eh, kumbaga, wala ka ng peace of mind. Wala ka Hindi ng worth peace of it. mind. Hindi na siya worth it. Mahirap maganap or let's say, mahirap man sabihin natin yung bagong girlfriend. Pero para siyang bagong sasakyan din ng topic kanina na may peace ka talaga. 'Di ba? Unlike sa na yung previous girlfriend mo nga nag-cheat na, mapaparanoid ka palagi, masisira pa diskarte mo. Kailangan mo pa ngayong bantayan 'yan. Mata-time consume ka pa. Imbis na hindi ka na nagche-check ng cellphone niya, ngayon chine-check mo ngayon para makita kung nag-cheat pa ulit. Tapos, 30 minutes ka mag-search, maghanap-hanap dyan sa cellphone niya.
Time consuming, no? Imbis na nag-move forward ka na, wala ka ng insecurities. Nandun pumupunta yung oras. Oo, kailangan mo maghanap ngayon ng kung nanlalalaki na naman, nag-aabang ka ng message. Hindi worth it yan na ibalik yung babae na yan sa buhay mo. Move on. Hindi ba mas nakaka-excite ang bagong babae, tol? Ako na-excite ako sa bagong babae. Kung lang naman nag-cheat yung last, mas excited ako sa bago. Pero kung hindi naman gumagawa ng masama, then wala, di ba? Wala. Kung simpleng bangayan lang, wala ka pwedeng ayusin. Pero yung cheating kasi, mahirap yan ayusin. Ang dami ko ng na content na ganyan na pinatawad nila yung nag-cheat. Pero after 2 years ng relationship nila, nagtatanong sa akin, hindi ko pa rin pumatanggal sa isip yung pag-cheat niya sa akin. Lalaki ka kasi. Kumbaga ano yan eh, may bahay ka. Alright? May bahay ka. Sinira yung gate ng bahay mo. At doon ka pa rin nakatira sa bahay na sira yung gate. Lagi mo pa rin isipin na, tangina, bukas yung gate ko, papasukin ako ng magnanakaw dito. Ganun yung idea nun eh. Sinira yung security mo, sinira yung territory mo. Kailangan lumipat ka na ng ibang territory. Di ba? Ibang babae in this logic. So, Tapos, baka may kasi magsabi dyan na Taset, huwag ka magsalita ng tapos. Hindi ganun lahat. So, sige. Let's say na... Ano mo na, let's say na ganun. Paninindigan niya. Paninindigan niya kasi mahal niya eh. Pero, kailangan mo talaga ng extra effort. Hindi ka pwedeng maging patay na bata dyan. Hindi ka pwedeng magpaka-ordinaryo dyan. Kung may pangarap ka, ay assume na meron kasi para sabihin mo na nakikinig ka dito tapos nag-gym ka na, ibig sabihin, gusto mo pa rin i-upgrade yung sarili mo. Pero para magawa mo nga yun, dapat kalimutan mo talaga yung dati mong sarili dyan sa babae na yan. What do you mean? Yung mga habits nila, yun kasi yung nagkikling eh, pre. Kaya, oo eh. dahil 7 years, kaya may feelings pa rin siya. Kasi yung familiarity, yung routine nila, 7 years yung tagal nun. Agree. Ang tumatakbo nga sa utak ko, medyo, tingin ko yung babae, medyo may pakiramdam yan na under ka sa power niya eh. Or, Mas angat sige. siya. Nararamdaman ng babae yun na mas angat siya. Kailangan makaalis ka dun. Alam mo kung bakit naramdaman ng babae niya yan? Ano? Sinesex niya eh. yeah. At saka, Sinex mo ganun eh. tsaka ang laki ng benefit kasi nung babae. Oo. Sinustentuhan niya eh. Di ba? So, Well, ang laki nawala sa kanya, pre. Ang laki nawala doon sa babae. agree. Ano yun eh, basta nakikita ko siya na something na sa situation nila ngayon, kaya dapat galingan mo talaga. Kung talaga mag-i-stick ka dyan, kailangan lupitan mo talaga ng ibang game talaga. Maging stricto kami, kasama na sakripisyo to. Kasi para mag-grow siya eh. Nakikita ko talaga, nararamdaman ko, nasa setup niyan, parang mas mataas yung babae talaga sa'yo. Controlled ka niya. So, ang payo na itaset, sipagan mo, lupitan mo kasi magdo-double effort ka na dyan pag binalikan mo yan. So, ngayon, my question is, lahat ng ganong effort na yon, double sipag, double check sa mga cellphone, is it worth it para sa puday na yan? Totoo. Gusto ko tanungin mo yung sarili mo sa salamin. Tama naman pinayo ni 8, hindi ako kontra doon. Pero kasi ikaw na magtatrabaho nun, hindi naman kami. Yung binigay niya na yon, ikaw mismo mag-work doon. Kami, ayaw namin gawin yan. Ni isa sa amin, walang gumagawa ng ganyan at hindi kami nagpapatawad ng babaeng cheater. Pero tanungin mo yung sarili mo, worth it ba? Stress ka niyan sa kakaisip kung may lalaki yan. Kailangan mo doble yung pag-check sa kanya, baka magpakangkang na naman sa iba yan o mag-micro-cheating. Napapraning ka at nai-stress ka, baka pag nag-overtime yan, sumama na naman sa ibang ratbo yan. Lahat ng stress na nare-receive mo na yan at hindi mawawala yan kahit 30 years na nakalipas pag sinamahan mo yan. Kahit matatanda na kayo, nasa utak mo pa rin yan. Sa utak mo pa rin yan, pre. What if binayo-bayo yan? Laging gaganon sa utak mo yon. Yeah. Is it worth it? At ang tanging kapalit lang ng lahat ng mga bullshit na yon is yung buwaka ng inang poday niya. Tsaka biruin mo, pre, ito pa, papatindihin ko lang, no? Sinustentuhan mo, Viral yun. sinustentuhan mo, tapos mag-cheat sa'yo. Kumbaga, technically, pinapalamon mo, tapos Ang ina. nag-cheat pa sa'yo. Puta, grabe na yun, pre.
Yun ang isipin mo. Yun ang ilagay niya sa kokote niya. Grabe ka heartless din ng tao. Hindi, ito may iba lang ako. Grabe rin ka heartless, no? Kasi yung mga lalaki sobrang romantic talaga eh. Sagad eh. Biruin mo, sinustentuhan niya kapos na kapos siya sa pera. Double down ko yung sinabi mo ah. Kapos na kapos sa pera yung lalaki, sinustentuhan niya yung nag-aaral na yon. At the same time, sinuklihan pa rin siya ng cheating. Grabe ka heartless, no? So, ito nga yung isang na topic ko na ang tao talaga is built to destroy. Yan ang default, yan ang madaling gawin ng tao, ang sumira. Kaya nga kung ikaw lalaki ka, no, ang focus mo sa buhay yung girlfriend mo, yung asawa mo, yung babae mo, siya yung mundo mo. Knowing that ang tao is built to destroy. What do you mean by built to destroy? Paano ba? Madali siya, pre. Ang sabi nga ang DNA ng tao is mas komportable ang tao maging negative. Parang mga bata na nagsisira ng laruan, ganun ba? Mas komportable ang tao na gawin yun. Ang self-improvement, kaya kailangan mo pa siyang ma-discover at maraming taong ayaw ng self-improvement kasi nga, mahirap gawin to eh. Mahirap gawin mag-improve. Kaya ang tao talaga, by default, is mas komportable Nasabi ko mas komportable. Capable naman ng tao magbago but mas komportable ang tao na manira talaga. Ang negativity, yan ang comfort ng tao. Kaya mas maraming tanga kaysa mag-build. Kaya nga ikaw, and then hindi naman natin maiwasan talaga makipag-relationship. Part yan. Pero kailangan ninyong isipin talaga bilang lalaki na hindi mo, kahit anong gawin mo bilang tao, kahit anong gawin mo bilang lalaki na mag-provide, maging maging magandang ka-partner sa babae, hindi mo maaalis sa DNA niya na pwedeng mag-cheat talaga yan. Kaya nga napaka-danger sa isang lalaki na ang mundo niya babae. Tama. Knowing na in a snap, pwede kang iputan sa ulo niyan. Kaya hindi nga okay yun. Kaya lagi natin sinasabi pag lalaki ka, kailangan mas mahal mo talaga yung sarili mo. Tama. Mas mahal mo yung hassle mo kumpara dun sa babae. Kasi pag ginawa mong mundo yung babae, pero in the snap kaya niyang iwan yan, lost ka. Putang ina. Patay ka talaga bilang lalaki. Kaya maraming lalaki na nawala yung babae, nag-cheat, ini-end yung sarili. Why? Wala na silang purpose. Ang purpose nila yung babae. Diba? Pero ibahin mo yung sitwasyon mo. Yung babae, part lang ng buhay mo. Marami kang ibang ginagawang hassle. 5 yung mundo mo. Yung business mo, yung boxing mo, yung gym mo, yung babae. Okay, yan, 4. Nawala yung isa. Saka pupunta. Ayun, may 3 ka pa. Pero yung iba kasing kalalakihan, dito lang nakafocus sa babae niya lang. And knowing nga, capable to destroy nga yung mga ganyan. Yung mga tao So, di ba? You're putting yourself in danger, you're putting yourself sa disadvantage pag ganun ang mindset mo, pare. Right? So, bakit karamihan ng babae, the more na minamahal mo, the more nasisirain ka nila? Hindi naman babae, huwag tayo maging gender bias. Sa tao na lang. Take for granted kasi. Again, nandun ang tao talaga, by default is pure negativity talaga. Kaya pagka ang tao is may self-control, di ba rare nga yun kailangan mo pang ituro ang self-control sa tao Kailangan mo pa ituro sa tao yung tamang mindset. Pero, sige, sabihin mo, ang tao, ilagay mo sa bundok. Ilagay mo sa bundok. Walang aral, walang morality. Ano sa tingin mo magiging galaw ng isang tao? Parang hayop. Parang unggoy yun, pre. Tama. Pag nakita ng tao, yung kakainin nun, di ba? Pero, kaya nga, kailangan ng tao mag-aral, magka-religion, para kahit pa paano maayos. May morals. May morals, may conscience. Ang taong ilagay mo sa wild, kunyari si Tarzan, di ba? Nung hindi siya inaano ng tao, unggoy siya Kung ano yung nature ng tao, talagang ganun. Wild. May singit ko lang, speaking of bundok, ibang topic naman to, pare. Go. Naniniwala ako na kung simp ang pag-uusapan, lahat ng tao simp. Lahat ng tao simp sa babae. By default, yeah. Kung default talaga pag-uusapan. Speaking of bundok, maganda to. Kasi sa bundok, nilagay ka sa bundok, meron ka 1 million. Tapos, pwede kang bumili ng kahit ano. Basta doon mo lang siya sa bundok gagamitin. Hindi ka bibili ng sports car. Ang tanging bibilin mo,
let's say $1 million karakasyo sa sports car. Ang tanging bibilin mo is yung mga traktora na makakatulong sa'yo para makasurvive doon. Kasi Totoo. nga, wala namang babae. Ang kailangan mo survivability. So bakit ka bibili ng sports car? Ba't ka bibili ng mga ganong karangyaan sa city? Kasi simp tayo lahat by default. Gusto mo magpapansin sa same gender mo at sa sa kapwa lalaki mo at sa babae. So yun yan, naalala ko lang sa bundok, no? Pag dinala mo sa bundok, ang tanging bibilin mo is yung necessities mo lang, yung necessary lang talaga. Hindi ka bibili ng flex. Oo. Pero from the time na bumibili ka ng mga flex, maayos, sim ka sa kapwa mo lalaki, sim ka sa babae. Oo nga. Hindi mo naman maaalis yun. Na default talaga tayo. Oh, hindi mo naman talaga siya maaalis. Kasi nga, sabi ko nga, paglabas natin sa mga nanay natin, beta talaga tayo. Blue-pilled simp talaga automatically. Kaya nga importante yung mga mindset na matututunan mo sa labas pag binatukan ka na para at least kahit papano, para pa rin to sa attention ng babae. But at the same time, yung yung self-love na rin. Tama. Self-care. Kaya mo binibili to kasi, gusto ko to eh. Ito yung regalo ko sa sarili ko eh. Diba? So yun yung tinuturo natin na... Siguro magkakaroon lang ng boundaries yung simp sagad na, yung simp ko by default, lahat tayo doon. Ang simp na talagang nakakasira na ng sarili niya, siguro yun na nga, yung part na kinontra mo kanina, yung pinapaaral niya kahit hindi pa naman malaki yung budget niya. Agree ako doon. Yun na yung parang simp na wag yung tutularan. Kasi ba't nag-uubos ka na, hindi ka pa built ng maayos, hindi ka pa... Ang kulit nga ng mga pinagagagawa niya eh, no? Actually, ginawa ko din yung iba dyan. Hindi lang nagbigay ng baon, pero minsan ko na rin ginawa mundo ang babae. At hindi nga talaga maganda kasi matataken for granted ka. Pero ang kulit eh. Naalala nyo ba? Anong nauna? Ang haba ng message, hindi ko na mabalikan. Anong nauna? Nag-cheat? Tapos ngayon sinusustentuhan niya pa? Ganun ba? Hindi, Hindi, nauna yung binuhay niya. Isustentuhan niya tapos nag-cheat. Yung babae. Mm. Okay. Kala ko, nag-cheat na po ito, tapos sinusustentuhan niya pa ngayon. Hiwalay Hinahabol na nga siya ngayon, tapos binibembang-bemang niya paminsan-minsan. Parang yun ang problema. Ganun So, lang yan. so ganito lang kasimple yun. Kung pasisimplihin ko lang talaga at rational, wag mong mahalin ng sagad yung tao para mahalin ka niya na maayos. Kasi the more na sinasagad mo yung pagmamahal mo sa tao, tinuturuan mo lang siya magtaksil sa'yo. Yan. Oo, tama. Ito. Siya eh. Ang problema kasi sa tao, pag sumobra yung mga ganyang bagay, sumobra yung pagmamahal, yung masyado nagiging complacent. Yan nga, Oo tinitake nga for granted na. Ano yun na, hindi matatanggal sa tao yan, pre. Ganyan, nasa DNA na yun ng tao. Pag sobra-sobra talaga, tinitake for granted yung mga bagay. Nakakasawa din kasi, no? Oo, real talk. Eh, pagka wala nga kayong, sa healthy relationship nga, pag wala talaga kayong time na may separate kayong oras sa isa't isa, doon dumadating yung sawa talaga eh. Kaya importante sabi ko, ito nasa long-term relationship ako, na I make sure na meron kaming time na magkahiwalay. Kasi doon nabibuild yung attraction eh. Absence build attraction. Tama. Pag sobra-sobra, ayan na. Yan na yun. Sawaan, take for granted. Diba? It all makes sense eh. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Oo lang ang puta. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Proceed tayo, Proceed sa... Meron akong ano pa rito, pre. Meron pala. Sige, meron proceed. pa Habang akong inaalala mo. Hindi ko natatandaan. Ito gusto kong marinig tong opinion nyo rito. Cheating pa rin naman ata. Dapat yung pagbasa din ni 8. Hindi ko kaya yun. Yeah. Ito 31 din to. O baka yan din yun. Hindi, iba to. So ito, hey, what's up? May tanong ako. Okay. Tatanong ka na. May naka-relationship ako hanggang 6 months lang ang tinagal. Nag-cheat siya. Uy! Nag-cheat ulit. Nag-cheat siya. Hindi ko na binigyan ng second chance. Iba to. Stay cold, ha. By the way, 22 ako. Yung above ko na yon ay 23. Parehas na kaming may work. Ang work niya cashier sa fast food. Saan ba to? Nung hiniwalayan ko siya, nagmamakaawa na bumalik sa akin. Oh, ngos. Same, but different. Different. So, bumalik. Pero, hindi ako pumayag kasi yung cheating na ginawa niya malala talaga. Nakainom niya yung ka-work niya, tapos nakatabi niya sa kama.
Hindi ko pa sana malalaman until nag-away sila nung friend niya, naka-work niya, sinumbong sa akin. Lala. At umamin siya sa akin. Oh, dito mo, huwag nyo kasing awayin yung mga tropa nyo. Ini-spill tuloy kayo eh. Parang nung nangyari kay ano. Tapos talagang pinipilit niya na tabi lang at walang nangyari. Pero di niya ako maloloko, haha. Tapos yung lalaking ka-work niya, na nakatabi niya, may ka-live-in at may anak pa sila. Gago. Nag-chat din sa akin. So, nag-chat daw sa kanya yung ka-live-in ng lalaki at pinaamin kung may nangyari ba o wala. At sabi nung lalaki, laplap at lamas lang daw, walang sex. O, Pero bigay mo. buti pa lalaki na papaamin minsan, no? No, kasi takot may anak eh. Oh. Pantalang yung kanya, hindi umamin, wala daw nangyari. Kaya tingin ko sinibak niya yan. No, tong inong yun. Puputik, nilaplap mo na, nilamas mo na, hindi mo pa sisibakin. Parang, bumalik yung konsensya ko. Tigil natin to. Saboy. Kalokohan! Kalokohan, ang ino Di niya. ba? Gago, puta. So ito, tuloy ko lang. Sabi nung lalaki, laplap at lamas lang daw, walang sex. Kasi nga, maliit lang yung place na pinag-inuman nila at madami silang nagiinom. Sus. Pero tol, laplap at lamas, putang ina, kahit hindi sinex, ikaw ba? Oh. Babae mo nilamas-lamas ng iba? Wala. With her consent? Kasi kung tutusin, Ganon? ibig sabihin kung may chance, magka-hardcorean talaga sila. Di ba? Hindi naman hardcorean, ipapasok talaga nila. Di ba? Tsaka from the fact na nalamas na siya at nilaplap siya, parang, tapos consent niya yon, gusto niya yon. Ano pa pinag-uusapan, di ba? Cheating na yan. Sagad. Sagad na yung pre. Wala na akong Puta, patawaran. pinalamas mo yung suso mo sa iba. Samantalang ako, diligawang pa kita para malamas ko yung suso mo. Tangin na yan. Kaya hindi ko na talaga binigyan ng second chance kasi grabing cheating yan. Palagi akong kinukulit. Halos araw-araw nagmamakaawa. Yun, same, but different. Talaga, pero hindi ako naawa. Nagkaroon kami ng closure. Nag-usap kami. Tangin ng closure yan. Nagkaroon kami ng closure, nag-usap kami at nag-fuck kami. Okay. Nalinaw ko sa kanya na kahit mag-usap kami, hindi magbabago yung isip ko. At yung nangyari sa amin, wala lang yun. Haha. Parang last bembang. Haha. Siguro mga 1 month na kaming hiwalay, may iba na akong nakakausap nun at nalaman niya. Mhm. Tapos, ito na. Sinisiraan niya ako sa above na nakausap ko. Literal na crazy chick ang puki ng ina. Sabi niya. Siguro, hindi pa nakaka-move on at nagsisisi siya. Chat siya ng chat. Sa akin, araw-araw. Di ko pinapansin. Binlock ko na, tapos gumawa siya ng paraan para makachat ako. Then, makalipas ang ilang buwan, nakulitan ako, di kinausap ko. Goods naman usap namin. Kasi hindi na din ako galit. Nagkumustahan kami at lumipat na daw siya ng trabaho. Single siya at single din ako. Ba't nung binabanggit pa na single ka, pre? na. Natatawa nga ako. Nakakainis! Ang dami niya pang detalye eh. Kung sinabi niya kanina, nag-cheat, tas talagang wala na to. Oo. Pero ba't ang dami mong detalye? Nakikipag-usap pa, di ba? Oo. Sige, okay lang. Para, may nababasa rin doon. Pero bullshit, di ba? Bullshit! Oo. Ang ina! Kasi, Pero okay yung pagka-detailed, oo. So yun, no, sasabi ng babae, single daw siya. Detailed na bullshit. Sinabi din niya, single. So, nakikipag-chat ka pa rin, pre. Hanggang sa naiba na yung usap namin, napunta na sa sex. Edi magkantuta na lang kayo lagi. Parang pinagtitripan ko lang na, Parang pinapagtripan ko lang sa tinatanong ko yung miss niya na yung sex namin. Sa kulit ng utak ko, tinanong ko siya kung gusto niya sex lang pero walang magbabalikan. Hindi naman ako seryoso sa tanong ko, pero pumayag siya. Crazy talaga ang puki ng ina. Hindi, from the fact na tinanong mo din siya yun, tatanungin mo ba, di ba? Asa decision mo naman yan kung magbibigay ka ng relationship. Di ba? Ba't mo tatanungin? Tayo mga lalaki nagbibigay ng relationship, di naman babae. Gano'n. Ang gustong setup namin FUBU. Tapos, tinanong ko siya kung may nakasex siya nung ilang months naming hiwalay. Sabi niya, wala. Ulul. Pero hindi ako naniniwala at hanggang umamin siya. Di ba? Umamin siya na meron siyang isang beses lang na nakasex daw. Ka-work niya, pero alam ko sa sarili kong hindi lang iisang beses yun. Alam kong delikado yung FUBU kasi baka yung mapag-abutan, baka
ako yung mapag-abutan, baka mabuntis siya Ayun na nga. nang hindi naman sa akin, di ba? HIV Oo. Well, hindi naman talaga ako payag na makipagfubo sa kanya. Pinagtitripan ko lang talaga. One time nga, na may napagkasunduan kaming date, kung kailan kami magsisex, umabsent talaga siya sa work niya. Then, sinabi ko na hindi pala ako pwede kasi busy ako, ha. Parang ito yung pinakaganti ko sa pagluloko niya sa akin. Okay. Ginaganti Kaya yan. kung dyan siya nasa-satisfied eh. Okay, sige. Journey mo yan. Ang tanong ko, Boss Josh, okay lang ba na pinapaasa ko siya at pinagtitripan lang at para gumante, or pagbigyan ko na sa bembang, or pagbigyan ko na sa bembangin ko na ulit siya? Gusto ko malaman yung side nila. Gusto ko malaman yung side nyo nila Soy at 8 Asset about sa kwento ko. Gusto ko talaga yung pagka-brutality, honesty nyo. Solid supporter ako ng podcast nyo at Perfume. Nag-member na din ako. Uy, member pala siya. Okay pala. Hindi, ang sa akin lang naman. Ang inawa kasi pinapasama. Una Hindi. nasa uli kasi ito yung twist, pare. Ito yung twist, pare. Member ka pala eh. Kaya sa akin lang naman, ang gusto ko lang naman sabihin to. Gusto mo ng brutal. Sige, 8 Asset. So, hindi. Ito naman yung binayaran niya, pre. Nag-member siya para mabrutal natin. So, thank you. So, ito na. 3PM Gang, Rainbow Gang. Sana mapansin Diyos palpagod na identity ko. So, walang shoutout pero salamat sa member. Go! Banat! Gusto niya daw to. Ito binayaran niya, pre. Bayad ka ng 100 para sige. Okay na yun. Okay na yun. Naiiyot mo. Pero ang dami mo pinagsasabi, no? So, nababasa natin yung utak niya na may pagkano ka rin, eh, no? Isip bata ka pa rin ng... Bata pa naman siya. Bata pa 22, 23. 23. Ah. Sa journey pa talaga ng gantihan. Yeah. So, iyutin mo na lang ng may condom. Ganon. Iyutin mo na may condom. Wag ka magkakamali na gumawa pa ng relationship ulit dyan. Di ba? Ano na eh, yung babae, pre, nag-cheat na. Tapos nagsisinungaling pa sa kanya kasi nga, hindi daw, nung naghiwalay sila, nakasex, hindi daw nakapag-sex, pero nakapag-sex pala, inamin din. Di ba? So, kumbaga parang yung babae, pre, Makati talaga, Makati. Pero teka lang, pagdating dun sa babae, naalala ko to eh. May ilang kwento akong narinig na ganyan. Yung lumala sex nga na babae, papayag siya. May isa pa akong na anong kwento niyan, yung lalaki ayaw niya, pero yung babae nakikipag-break na, hindi, ayoko na talaga. Pero sige, mag-last sex muna tayo. So habang iniiyot niya rin babae, umiiyak daw siya. Wag ka umiwalay sa akin. Pero ang kulit na imagine... Sino yung umiyak? Lalaki? Yung o babae? lalaki. Yung lalaki. Kasi ayaw niyang i-let go yung babae. Pero sabi ng babae, hindi, ayoko na talaga. During sex yan? Na umiiyak. Oo! First time, ang weird Oo, ang weird talaga. Pero ang inaano ko doon, yung ugali ng babae na kaya talaga nilang gawin, yung sige, last sex na. Ibang klase rin eh, no? Parang ayaw rin magpalugi. Parang sumusulit din. Susuluitin din yung titi, no? Hindi, kung binigyan kasi siya ng deal na na hindi na siya kukulitin. Siguro parang yun na lang pinangawakan ng babae. Pero agree ako sa'yo na the fact na kaya nilang ganunin yun, sobrang brutal, di ba? Oo, brutal. Kaya siya bumalik sa utak ko. Kasi lumalabas, hindi konti yung babaeng gumagawa ng ganyan. Yung ganong setup. Yep. Pero kasi dito sa instances niya, babae yung nag-cheat. Kaya siguro guilty rin yung babae dahil may kasalanan. Talagang pag babae may kasalanan, gagawin nila lahat ng gusto mo eh. So, kaya siguro pumayag ng last sex. Dahil may kasalanan siya eh. Para wag na masyado magalit yung lalaki. Pero gusto pa rin ni tropa makipag-iwalay. So, walang nagawa si girl. Oo. So, yun. Ayos na yung setup. Iyutin mo na lang. Pero habang iniiyot mo siya, dumiskarte ka na ng iba. Di ba? Mostly naman kasi ng babaeng nangungulit pabalik. Hindi sila pinanghawakan ng bago eh. Tapos sobrang bakante lang. Pero once na magkaroon ng kausap yan ng bago-bago at na mas better ng konti, tatalon din yun. Biglang mawawala. Totoo. Ilang beses ko naranasan yung kinulit-kulit din ako pabalik na hanggang sa nagigets ko na game lang din nila yon habang wala pa. Ikaw muna. Kasi at least hindi sila dagdag, hindi ka dagdag sa body count nila. Kasi same count ka naman eh. Reset parang ganun. So ay kinabang pa sa'yo for the meantime. Pero patalon pa rin yan.
Oo, kasi ano nga napapatunayan niya na katotohanan na ang babae talaga, either meron siyang nire-reserba palagi, or basta sinisecure niya yung sarili niya na hindi siya mababakante, no? Doon pa lang Monkey branching. yung sa kwento niya na 1 month daw sila, 2 months silang hiwalay. Di ba, nag-break na nga sila. May nakasex. So malamang yung nakasex yun ng dapat sanang potential niya. Aso siguro hindi rin siya seneryoso. Hindi siya senaryo. Kaya nangungulit siya rito kay tropa. Delikado na yun para sa akin. Ako hindi na eh. Kasi mamaya nga, pinuputukan yan sa loob eh. Doon ako natakot eh. Tangin, sinisex mo pa rin na may sinisex ng iba. Yeah. Natakot ako doon kasi mamaya putukan yun. Sinong pipikutin? Siyempre yung gusto niya. Kasi leverage niya yung bata eh. Oo. Di ba? Pwedeng panakot niya sa iyo yun eh. Ang ina, binuntis mo ako. Kakalat kita sa social media na ayaw mo pala. Hindi, pero ako, realistically speaking, talagang lang, tuwing sex mo siya, wala kang mintis na dapat naka-condom ka. Kasi, realistically speaking, kaya ako sinasabing ganun. Kasi yung ibang iniyot ko naman, hindi ko naman alam kung iniyot ng iba yun eh. Pero dahil sigurado ako sa sarili ko naka-condom ako, tangina mo, wag mo akong babalikan kung mabuntis ka. Hindi, maganda yung sinabi mo. Actually, kahit gaano kakalupit umisnipe, may mga babae din na nalupit din, na hindi mo alam na sinisibak din ng iba. Di ba? Hindi naman 24 hours, bantay mo yan eh. Hindi naman porket napakatino niyan kaharap akala mo, di ba? Nakakagawa sila ng paraan. Kaya nga tayo mga playboy, de-declare ko na. Sabihin ko na. Yan na. Tayong mga minsan naging playboy, sobrang pihikan natin magkaroon ng partner eh. Ang daming qualities na checkan talaga nila. Real talk yan. Totoo. Kala mo naman, ang gwapo. Sabihin na naman. Pero sa totoo lang, bakit ganun? Kasi nakita namin lahat ng klase ng demonyo ng klase ng babae, pare. May asawa, may boyfriend, may fiancé, ano pa ba mga naranasan? May ka-live-in partner. Oo, puta. Gigising ng alauna ng no? madaling araw. Kasi inong uwi ko dati sa BPO, 1 to 2 a.m. Gigising siya ng 12:30, ganyan. Tataka siya dun sa asawa niya Tangina. para makasaglit. Isipin mo, ganun ka-demonic shit. Wait lang, mamaya na pagtulog. Di ba ganun, pare? Huwag ka muna tatawag, dito siya katabi ko. Huwag ka muna magre-reply, ganito, ganyan. Lahat ng mga ganung bagay, naranasan ko. Sige, totoo. Naranasan ko. Na sobrang hirap din talaga paniwalaan minsan. Minsan natatanong ko sarili ko dati na, tangina, meron pa bang? Yun na nga. Lumalabas nga, mas safe pa nga na i-assume mo yung demonyong babae. Mas safe na yun. Sa experience natin na ganyan palagi, mas magiging tama ka na i-assume mo na Yun nga di ba sabi na nga natin maraming kanina. cheese dog yan. Oo. Sinabi natin kanina na hanggat maaari nga, yun nga yung nature ng tao na talagang gusto nilang i-destroy yan. Kaya nga, pag yan, diyan ka naka-focus, puta, mabablindside ka talaga, pre. Yep. Kaya kailangan, pag nawala yung babae, kailangan mayaman ka pa rin, kailangan matikas ka pa rin eh. Kasi pag Tama. yung personality mo, girlfriend mo, asawa mo, putang ina, patay ka dyan. Pag na-blindside ka, iyak, tawa ka talaga, pre. Agree ako doon sa inimay mo kanina na dapat may mga aktibidades ka pa rin na iba bukod sa babae mo na pinopokosan. Kasi kaya ang tindi ng pagkawasak nyo, kayo, ayan yung mundo nyo eh. Oo, doon siya nakatayo. Parang ano yan, yun nga, yun yung foundation niya yung babae. Hirap. Wala kang sports, wala kang passion, wala kang art. Hindi mo alam sa may babato yung suddenly na pain na na-receive mo. Sobrang laking pain na na-receive mo ngayon sa pagka-broken ninyo dahil nag-cheat yung babae. Hindi mo alam sa mo bibitaw. Hindi mo alam sa mo i-release. Kasi wala kang ibang alam. Wala. Kaya yung madalas sasabihin ng mga bata, ganyan, na hindi alam yung ganitong mindset natin. Sabihin, lost. Tangina, nalulost ako. Ay, paano hindi ka malulost? Wala kang binalikan eh. Ito lang nung nawala wala. Kung meron kang ganito, nawala, edi may 3 ka pa na babalikan. Hindi babae ikaw bahala. Yung activity, yun. So, yun pare, sana natulungan namin kayo. No? Kaya kung meron kayong mga problema, mga issue sa buhay pare, message nyo kami yan, binabasa namin, di ba? Kita nyo naman. Kita nyo naman. So, message nyo kami sa Daw, bago niyang page. Sa 8 Asset, follow nyo siya sa Facebook, message nyo siya, Josh on Point sa Facebook din. So, maraming salamat pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos.
Anti-Supot Podcast. Magbabalik kami. 3 p.m. Mabilisang shoutout lang, pang ender. Dito sa, sa video na trading is a gambling nga ba? Ito yung mga nag-comment. JOP, paano po mag-reseller ng pabango mo? Paano po at magkano po dapat ang puhunan? Sabi ni Adrian Kim, 9609. Reseller, di ko pa plano mag-reseller. Pre, mag-ano ka na lang muna, mag-affiliate ka na lang. Mas okay yun. Mas mapapadali buhay mo Wala doon. ka pang puhunan, di ba? Isang pabango lang kailangan mo, yun na yun. Harigilya, thank you for clarifying crypto sa mga young audience ninyo from your Tito listener here. Keep it up, guys. Yan. Mga sir, tackle nyo naman ang Epstein Files. Saan po ba pwede mag-message sa inyo? Message nyo si GOP, 8 Asset at sa DAO. Sabi ni Mac Guy Vibes yan. Next week, baka talakayin namin yan. Research muna kami sa Epstein na yun. Medyo mabigat yan eh. Yup. Nice, nagkaroon na din ng topic regards crypto trading, sabi ni Jules Sagon, 1108. Sabi ni HO4HE, haba ng kwento ng sender, sana nang hingi siya ng advice sa mga kapwa niya business owner, hindi dito sa Masculinity Channel. Pasok pa rin naman yan, kasi nga may mga negosyo rin kami. Although hindi naman sobrang boom kagaya ng mga sobrang lalaking tycoon na, pero same man. May maintindihan ka pa rin. Hindi man ganun ka lupit nila Elon Musk, but still may sense pa rin naman. So safe lang yan. Yun. Yun, Thank you so much. Maraming salamat. Palupit na ng palupit, pagka nanamit, palapit na ng palapit hanggang makamit. Legit pa to sa